Noong spring ng 1916, ang mga batang pastol na sina Lucia at ang kanyang magkapatid na pinsan na sina Francisco at Jacinta ay abala sa pagbabantay ng mga alagang tupa nang may nakita silang isang lalaki na papalapit sa kanila. Nung nakalapit na ito sa kanila ay ikinagulat na lang ng mga paslit na malamang tila gawa sa kristal ang buong katawan ng lalaki at nagpakilala bilang isang anghel ng kapayapaan o angel of peace. At di umano ay tinuruan ang tatlong bata ng isang uri ng panalangin na inuutos sa kanila na palagi nilang sasambitin. Sa buong panahon ng tag-init ay makailang ulit pang nagpakita ang banal na nilalang hanggang sa magsagawa ito sa tatlong bata ng isang seremonya ng komunyon na paghahanda sa mga susunod na pangyayaring magaganap. 8 buwan matapos ang huling pagpapakita ng nasabing anghel ay nagpakita sa mga bata ang aparisyon ng Birheng Maria at inutusan silang magdasal ng rosary bawat araw upang matapos ang World War I na kasalukuyang nangyayari at sinabihan silang bumalik sa parehong lugar bawat buwan. At nung Hulyo ng kaparehong taon nga ay binigyan sila ng 3 propesiya ng aparisyon sa pamamagitan ng pangitain. Bagamat na pagkasundoan ng mga paslit na ilihim ang mga pangyayari ay hindi rin naiwasang malaman ito ng magulang ni Jacinta dahil na rin sa likas na pagiging madaldal ng bata at dahil nga dito ay napuwersa ang mga paslit na ilahad ang kanilang interaksyon sa Birheng Maria sa mga lokal. Sa kabila ng paglaganap ng kanilang lihim ay hindi agad ito pinaniwalaan ng simbahang Katolika hanggang inihayag ng aparisyon sa 3 bata na tipunin ang mga hindi naniniwala sa parehong lugar upang masaksihan ang isang patunay. Oktubre nga ng parehong taon ay nasaksihan ng libo-libong tao sa Fatima, Portugal ang isa umanong himala na tinawag na Miracle of the Sun, kung saan di umano ay nagpalipat-lipat ng pwesto at kulay ang araw na nasaksihan maging sa ilang milya ang layo. Sa kasamaang palad, noong 1920, ang magkapatid na Jacinta at Francisco ay pareho ng nasawi sa hindi pa rin malinaw na dahilan. Ngunit ayon mismo kay Lucia ay dahil umano ito sa kahilingan mismo ng magkapatid sa Birheng Maria na lisanin na ang mundong ito, at matapos din nito ay nagkaroon na lamang ng huling pagbisita ang aparisyon kay Lucia na kinumbinsi siyang maging isang madre. Bagamat patuloy na inilihim ng mga paslit ang 3 propesiya na isiniwalat ng Birheng Maria, noong 1941, ilang dekada matapos masawi ang magkapatid ay nagpasya si Lucia na ihayag ang 2 sa 3 pangitain. Paunawa lamang na sa puntong ito ay ang paglalarawan ng mga paksa na maaaring hindi kaaya-aya sa iyong panlasa at isinalin ko sa ating wika sa abot ng aking makakaya. Ayon mismo sa memoir ni Lucia, ang unang pangitain ay inilahad sa kanila noong 13 ng Hulyo 1917 at ito ay ang mga sumusunod. Ipinakita sa amin ng Birheng Maria ang dagat-dagatang apoy na tila ba nasa ilalim ng daigdig. At nakalublob dito ang mga demonyo at kaluluwa na hugis tao, tila transparent at nagbabaga. Halos lahat ay sunog o kulay tanso. Ang iba naman ay iniaangat ng puwersa ng apoy na patuloy na naglalagablab sa tulong ng kanilang pagkasunog na nagdudulot din ng isang makapal na usok sa ibabaw ng dagat na apoy na siya namang bumababa na tila walang bigat sa anyo ng isang baga upang muling magpalagablab sa dagat na apoy, kasabay ng panaghoy at takot ng mga kaluluwa na talaga namang nagpagimbal sa amin. Ang mga demonyo naman ay makikilala dahil sa kanilang nakakasulasok at nakakatakot na itsura na tila ba isang uri ng mabangis na hayop na kulay itim at transparent. Ang pangitain ay nangyari lamang ng ilang saglit. Ang pangalawang pangitain naman ay ang paghahayag ng pagtatapos ng World War I at pagsisimula ng World War II kung mananatili ang mga tao sa masamang gawi sa panahon ni Pope Pius XI na maiiwasan umano kung ang bansang Russia ay maniniwala sa busilak na puso ng Birheng Maria at kung hindi ay magpapatuloy ang nasabing bansa na magpalaganap ng mga digmaan na ikasisira ng maraming bayan. Bagamat ang ikatlong pangitain ay sinadyang hindi ipaalam sa iba dahil na rin sa utos mismo ng aparisyon ng Birheng Maria, noong 1943 sa kalagitnaan ng malubhang karamdaman ay inutusan ng Bishop si Lucia na isulat ang ikatlong pangitain sa isang selyadong sobre at nangakong hindi ito bubuksan o ipapaalam sa publiko hanggang sa kamatayan ni Lucia o sa taong 1960.
Subalit nung sumapit ang nasabing taon ay naglabas ng press release ang Vatican at sinabing ang sobre na naglalaman ng ikatlong pangitain ay posibleng mananatiling nakasarado. Ngunit noong June 26, year 2000 ay inilabas ng simbahang Katoliko ang ikatlong pangitain na naglalarawan sa Santo Papa at iba pang mga pinuno ng simbahan na naglalakad paakyat ng isang matarik na burol na mayroong isang krus sa tuktok sa loob ng sira-sirang syudad, at habang papalapit ang mga pinuno ng simbahan sa tuktok ng burol ay pinagbabaril sila ng mga sundalo. Bagamat ang opisyal na interpretasyon ng Vatican dito ay patungkol sa paglaganap ng pagtuligsa sa Katolisismo na nagbunga sa pagtatangka sa buhay ni Pope John II noong May 1981, marami ang naniniwala na ang inilabas ng simbahan ay hindi ang totoong pangitain ng Birheng Maria kay Sister Lucia.